So, nakita nga natin na ang elements of Reformed worship sa pagsamba ay ayon sa 1689 Baptist Confession of Faith, Chapter 22 of Religious Worship in the Sabbath Day, Paragraph 5, ay merong listahan doon kung ano ang mga elemento o ano yung mga ginagawa sa worship service. At merong 5 na makikita doon: prayer, scripture reading, preaching, singing, baptism, and the Lord's Supper. Doon kay John Calvin ay maaaring ituring yung 5 na yan na 3 lamang. Sabi ni John Calvin, there are briefly 3 things which our Lord commanded us to observe in our spiritual assemblies, namely, the preaching of His Word, prayers, public and solemn, and the administration of the sacraments. So, maaari daw kasi na yung singing ay matawag doon sa, maibilang doon sa prayers. At yung scripture reading at yung preaching ay pag-iisahin na lamang, kasama yun sa basta ministry of the word. Kaya word, sacraments, and prayer. At ang 3 ito ay makikita natin sa Westminster Shorter Catechism, question 88, na ito ay kinikilalang the ordinances or the ordinary means of grace na itinaguyod ng Panginoon, na ito ang dapat na ginagawa sa iglesia. So, ito ang ating mga ginagawa sa isang Reformed Church. Ito ang mga makikita natin at walang iba. Dahil sa regulative principle na ang tanging ginagawa dapat sa worship ay kung ano ang mga pinag-utos lamang, at sa pagsusuri in the Reformed tradition kung ano ang mga ginagawa, ito lamang ang makikitang mga kabahagi ng ng isang worship service. At sa Reformed tradition, meron ding makikita na order. Sabi sa Orthodox Presbyterian Church Directory of Public Worship, the Lord Jesus Christ has not prescribed a set order for public worship. Wala naman makikita sa New Testament na si Kristo ay nagsabing ganito dapat ang pagkakasunod-sunod ng prayer, ng sacraments, ng preaching, ng scripture reading. So hindi siya nag-design ng mismong program, ano yung magiging flow in a worship service. The Lord Jesus has not prescribed a set order for public worship. Pero sabi pa rin, this does not mean that it is fitting to ignore proper and scriptural patterns of worship that have been historically observed by the church, particularly in the Reformed tradition. The order of worship should be so structured that there will be an enlightened movement on the part of the congregation from one element of the service to the next. When each act of worship is full of meaning, the order of the elements will assume a coherent, edifying form. So, kung yung mga elements of worship ay itrato lang natin na para bang checklist na kailangan merong prayer, may singing, may preaching of the word, may scripture reading, at may sacraments, ay hindi siya naisaayos in a way na baka ma-maximize yung edification na maaari nating makuha sa pagsasagawa ng mga gawaing yun. So, merong order na maaari tayong magbase sa scriptural patterns na makikita naman sa Biblia. May mga patterns na matatagpuan kahit na hindi ito iniutos o sinabing ganito dapat yung flow. Meron tayong makikitang patterns. At maliban doon, meron ng tradisyon na makikita sa mga iglesia. So, kung tingnan natin yun at ating pag-aralan, ano yung mga prinsipyo na gumabay sa kanila para isaayos yung kanilang pagsamba in that order, ay makakatulong sa atin kung maaaring sa ating pagsasaayos ng ating pagsamba, ay baka magawa natin to with more edification and reverence. At yung layunin nga ay na kapag yung order, ay sabi, when each act of worship, so kung yung prayer, yung bawat isang element, yung prayer, yung scripture reading, yung preaching, when each act of worship is full of meaning, sabi, nagagawa siya ng may pag-unawa, naiintindihan natin yung kahulugan, the order of the elements will assume a coherent, edifying form. So, sa pag-unawa natin kung ano yung mga ginagawa sa, yung kahulugan ng mga ginagawa sa pagsamba, ay merong
pagsasaayos na very edifying, at ito yung gusto nating matutunan. Last week, ang pinag-aralan natin ay yung paanong karaniwang nagsisimula ang isang worship service in a call to worship. Sabi ni Brian Chappell sa kanyang book na Christ-Centered Worship, in the historical practice of Christian churches across many traditions, a call to worship typically is a few lines of scripture or a combination of scripture texts expressed by a minister or worship leader at the beginning of a church service. Sabi ng OPC, Directory of the Public Worship of God, it is fitting that the congregation respond to the call of worship in words of scripture, or with singing, or with prayer, or with all of these. So ito yung usual na simula in a worship service. Mayroong tatay sa harapan, either the minister or some other worship leader na nangunguna, tapos ang gagawin ay meron siyang scripture text or combination of scripture texts kung saan ito ay yung salita ng Diyos na tumatawag sa mga tao na siya ay sambahin. So kanina, yun ay Psalm 111. Tapos meron namang tugon na pagkatapos ng tawag. Usually sa atin, ang ginagawa ay kumakanta ng isang awit. Ito ay na magsasalita ang Diyos, parang ganoon yung nangyari na yung by the word of God read ay nagsalita ang Diyos, at yung tugon natin, tayo naman ang umawit at kinausap siya. So parang mayroong dialogue na nangyayari. At ito nga yung tinatawag na in Reformed worship, the dialogical principle. Muli doon sa Directory of Public Worship ng OPC, because a service of public worship is in its essence a meeting of the triune God with His chosen people, a worship service consists of two principal parts. Those elements which are performed on behalf of God through a representative voice, and those elements which are performed by the congregation through their own or a representative voice. It is advisable that these two parts be made to alternate. So ito yung nagiging usual order, ito yung logic ng order in a Reformed worship, dahil kung titingnan natin yung elements, the prayer and word, diba? So sa prayer, it is the people speaking to God. Yung scripture, that is God speaking to people. So kapag ito ay isinaayos in a way na parang isang dialogue, yun ang gumagawa ng isang meeting. Parang na-enact, napoportray ang isang meeting with God. Kinakausap tayo ng Diyos through the scriptures at tayo ay tumutugon sa Kanya in our prayers, in our singing, which are also to be guided by scriptures. So isang halimbawa sa Psalm 96:1, kung ito ang panawagan sa atin ng Diyos, na ito ang gawin nating call to worship, sabi sa Psalm 96:1, sing to the Lord a new song. Tapos pwede tayong tumugon in the words of Psalm 57, verse 9 to 11, I will sing to the Lord. So pagkatapos na tinawag tayo ng Diyos, sing to the Lord, umawit kayo. At sasabihin niya, ako nga ay aawit. So tayo ay tumugon in that call na tayo ay magpupuri, magdadala ng papurit, pasasalamat sa Kanya at aawit. So itong pagsasaayos in this way ay narinig natin yung tinig ng Diyos na tinawag tayo through Scripture in Psalm 96:1 at guided by Scripture ay tumugon tayo in the Spirit-inspired words of Psalm 57:9 to 11. Maaari din na hindi Scripture ang minsang ginagamit na pangtugon, either may moment of silent prayer or may mangunguna ng prayer or hymns ang gagamitin natin which are products of reflection on Scripture. So, itong paraan ay ganun pa rin yung prinsipyo, mayroong dialogue na naganap. Tumawag ang Diyos, tayo ay tumugon in our singing or recitation of Scripture or praying. So, ito ang ginagawa in call to worship, yun yung may dialogical principle na nakita natin. At ngayon, yung usual na kasunod in a Reformed church service ay isang, sa atin, hindi ito ginagawa, pero sa karaniwang church, Reformed church, ay ang susunod doon sa call to worship is a reading of the law and a corporate confession of sin. Ito ay something na hindi ginagawa sa ating iglesia, pero
sa maraming Reformed churches ay mayroong ganitong gawain. Meron akong 3 alam na Reformed Baptist Church, at least dito sa Pilipinas, na ganito ginagawa. Karamihan ng mga Presbyterian at mga Dutch Reformed, mga Pedo Baptist, maging dito sa Pilipinas, ay ito talaga ang ginagawa. Lalo na yung mga Dutch Reformed, yung mga nagko-confess ng the three forms of unity, in their history, halos lahat sila, laging ganito ang flow, na may some kind of call to worship sa simula, and then adoration, and then merong reading of the law and a confession of sin. Ganito ang ginagawa sa madaming Presbyterian church. Nung pumunta kami sa Korea, ang na-attendan namin doon, ang tangi naming nakitang Reformed na English-speaking ay isang Presbyterian church. So, umattend kami doon, may ganito din silang part. After nung call to worship, God's law, and then may reading of the law and corporate confession of sin. Ginagawa ito sa 3 churches na nandito sa Pilipinas, Reformed Baptist. Sabihin ko na CHCU isa, yung isa ay sina Pastor Eli, at yung isa ay sina Pastor Joseph, yung kanilang bagong simulang church na may yung Emmaus, yung program nila may ganitong part, reading of the law and confession of sin. So, sabi ni Barry York sa kanyang description of what you might experience in a Reformed congregation, while attending a Reformed congregation's worship service, the minister may lead you in a confession of sin. He may read God's law beforehand and pray or state forgiveness through Christ's blood. So, ganoon yung usual na mangyayari. So, una may law reading, it could be the 10 Commandments. Doon nga sa church dito, sa CHC, ang ginagawa nila ay kinakanta nila yung 10 Commandments. Meron silang metrical version of the 10 Commandments na may nag-rhyme. Ganon din yung ginagawa doon sa isang Presbyterian church na nasa Cubao. Yun din ang kanilang ginagawa. Pareho ang alam kong version ng kanta. I think that is the written by Watts, Isaac Watts. Di ako sure. Pero yun yung may version ng 10 Commandments na nag-rhyme. They sing it. It almost sounds like a parang pambatang kanta. Tapos kinakanta nila yun in the start of their worship, and then it is followed by a confession of sin. Though madami, ay binabasa lamang yung 10 Commandments. Either babasahin yung may 2 version ng 10 Commandments in the Bible, kung di nyo alam, Exodus 20, saka Deuteronomy chapter 5 or 4. Anyway, yung 10 Commandments ay nandun sa 2 passages na yun. Either read that, pwedeng yung 10 Commandments, yung reading of the law, or pwedeng yung biblical summaries of the law. So, yung other biblical summaries na hindi lamang yung 10 Commandments ay yung Matthew 22:37 to 40, yung sinabi ni Jesus na the greatest commandment is to love God, and love your neighbor. So, yun yung maaaring isang summary. Micah 6:8 is also a commonly used summary of the law. Yung sinabi ng Diyos, He has told you, O man, yung what He requires of you, yung to walk humbly before God. Romans 12, yung buong yun ay maaaring makita bilang summary of the law, maliban yung Galatians 5, yung pagtatambal ng works of the flesh and the fruits of the Spirit, fruit of the Spirit. So yun ay maaari ding makita na parang summary of the law. At yung Matthew 5-7, which is not quite a summary but an exposition of the law from the Lord Jesus Christ, yung Sermon on the Mount. So maaring hindi buong basahin yun, isa-isahin, daanan. Maaaring maliban din sa law to give context to the confession ay mga texts that speak of God's holiness. So ano ba in Psalm 15? In Psalm 15 ay sinasabi, who shall ascend to the holy hill? He who has clean hands and a pure heart. So parang may flow din yun from the call to worship. Tinawag kayo na lumapit sa kanyang presensya. Pero ang magiging tugon natin, gusto nating lumapit, but who shall ascend to the holy hill? So, meron agad, may logic tayo nakikita in flowing from the call to worship to Psalm 15.
At yung iba pa na may nagko-communicate ng holiness ng Diyos ay yung Isaiah 6, yung vision of Isaiah, nakita niya ang Panginoon, tapos umaawit yung mga anghel, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Habakkuk 2:20, dating nakapaskil dito sa atin. Sa Grace Baptist Church of Los Baños, meron silang mas malaking tarpaulin na nakalagay dun sa likod, Habakkuk 2:20. At actually, yung CHC ay meron din silang song version ng Habakkuk 2:20. Nagsisimula ang kanilang worship service na kakantahin nila yung Habakkuk 2:20. At yun yung kanilang panimula. So, Habakkuk 2:20, yung the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence. So, yung yung text na yon or communicates the holiness of God at it provokes yung mga tao to recognize their unworthiness in front of the holiness of God at kaya sila magkakaroon ng confession of sin. Nung pumunta kami sa Korea, ang na-experience namin dun sa church na yon ay yung kanilang law reading ay yung part ng Westminster Shorter Catechism kung saan pinapaliwanag yung Ten Commandments. So, meron kasing parts ang Heidelberg Catechism, Larger Catechism at yung Shorter Catechism na pagpapaliwanag nung bawat isa sa mga Ten Commandments. So, noong nandun kami, nandun sila sa Commandment 9. So, binasa lang nila yung explanation sa Commandment 9 at yun yung kanilang law reading. Tapos, sila ay magkakaroon ng corporate confession of sin pagkatapos. So, ito yung mga iba-ibang paraan kung paanong ginagawa yung law. Maaari din na instead of reading ay merong, may hymn that can speak of the holiness of God, pwedeng holy, 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 or whatever else, ay yung yun yung nagbibigay ng context for a confession of sin after being called to worship in the presence of God. At yung response doon, yung law reading would be God speaking in the dialogical principle. Diba yung law is God speaking in Scripture. Ngayon yung confession of sin ay maaaring, ang form nito would be leader-led. Ay yung nangunguna ay siya mangunguna na mag-pray ng confession of sin sa harap ng kabanalan ng Diyos. Pwedeng extemporaneous or pre-written. So ginagawa naman pareho yon. At meron din, at ito'y siguro hindi ganun kapamilyar sa atin or at least mas nakabit natin sa ating pag-iisip sa ritualistic worship na ginagawa sa ibang iglesia or lalo sa Romano Katoliko, yung corporate na meron silang binibigkas in unison na prayer. That could either be a prayer na babasahin nila lahat together, it was written beforehand, tapos in the worship ay babasahin nila together or memorize na nila dahil yun palagi yung prayer na kanilang dinadalangin dun sa confession part. So, ginagawa yun pareho sa Reformed. Pero ang siyempre ang pinakaminumungkahi in Reformed tradition ay una yung Psalms. Dahil madami namang Psalms which are confessions of sin. Tapos, maaaring gamitin nilang mismo yung expressions in the Psalms to be our expression of confession of our sin. Meron ding mga hymns na yun ang tema na inaawit yung pagkilala ng ating pagiging makasalanan. Ang mga example na usually binibigay ay yung Come Thou Fount of Every Blessing, saka yung Search Me, O God, or Cleanse Me, O God. Minsan iba yung title. So, pwedeng psalm reading, pwedeng aawit ng hymn, pwedeng magbabasa ng prayer na naisulat. Minsan ginagamit ay mga prayers na nasulat sa Valley of Vision or your prayers na ginamit sa The Book of Common Prayer ng Anglicans. At maraming ibang mga form prayers ang tawag, prayers that are already pre-formed. So form prayers na ginagamit minsan as a corporate confession of sin at sabay-sabay ang congregants to confess their sin. At minsan meron ding mga confessions, may statements of confessions and catechisms na maaaring maging confession of sin. So halimbawa sa confession, sa ating sariling confession, yung chapter 6 is about sin
at maaaring i-confess natin yung part na yun about the sinfulness of man, that since the fall of Adam, tayo ay lahat na bilang na, and we are born children of wrath unless the Lord Jesus set us free. So may ganung klaseng confession na matatanggap na makikita sa chapter 6. Or sa Catechism, halimbawa yung simula ng Heidelberg Catechism, na from where do you know your misery? Out of the law of God. What does the law say? Yung love the Lord your God and love your neighbor. Can you keep this perfectly? No. By nature, I hate God and my neighbor. So may ganung klaseng confession na makikita rin kung yun ang ating bibigasin nasa catechism that can serve as a confession. So ito usually ang panimula in a worship service. At bakit ganito ang ginagawa ng mga Reformed? At yun yung gusto nating matutunan. Bakit nakita nila na magandang magkaroon sa bandang simula after the call to worship, ito ang kanilang ginagawa. Well, tandaan nga natin na in the view of the Reformed, a worship service is a meeting with God. Ito yung sabi nila sa Directory of Public Worship, sabi ng OPC, Orthodox Presbyterian Church, an assembly of public worship is not merely a gathering of God's children with each other, but is before all else a meeting of the triune God with His covenant people. In the covenant, God promises His chosen ones that He will dwell among them as their God and they will be His people. So, in a worship service, may ganitong nangyayari, God meets with us. Ito yung dalawang talata that usually yung nagpapakita ng promise of God to meet us when we are gathered. So, given that the worship service is a meeting with God, ay nakikita na agad that yung proper response doon would be to abase ourselves, to recognize our sinfulness and unworthiness in front of God. At ito yung pinagmulan ni John Calvin, kaya nagkaroon ng tradisyon starting from John Calvin na laging magsimula ang worship service with a confession of sin. Sabi ni John Calvin sa kanyang Institutes of the Christian Religion, seeing that in every sacred assembly we stand in the view of God and angels, in what way should our service begin but in acknowledging our own unworthiness? So ito ang kanyang naging mungkahi sa Institutes of the Christian Religion. And also when he formed the Genevan Psalter, yung naging worship liturgy sa Geneva at naging basis ngayon ng Dutch Reformed in their worship service, laging mayroong confession of sin sa simula. At ito ang sabi ng Directory of Public Worship ng OPC, near the beginning of the service, there should be a brief prayer of approach to God in response to His call to enter His presence for worship. It may express humble adoration, confess unworthiness and inability to worship aright, seek His merciful acceptance through Jesus Christ, and invoke the gracious working of the Holy Spirit. So ito ay nagmumula doon sa pag-unawa na ang worship service is a meeting with a holy God, at dahil doon, it's just proper na tayo ay magkaroon ng pagkilala ng ating pagiging makasalanan at pagpapakababa sa Kanyang harapan. Maliban doon, ay meron tayo kasing makikitang mga biblical patterns na ganito nga ang kanilang gawain. Sabi ni Barry York sa isang article na pinamagatang What is a Confession of Sin? In the Old Testament tabernacle and temple, the Lord commanded that the courtyard door face eastward. This direction was chosen because Adam and Eve were driven east out of the garden after their fall into sin. This doorway was a gracious call to Israel to return to God. The first item worshippers saw as they entered was the altar. Upon entering, worshippers halted, laid their hands on the sacrificial animal, and confessed their sins as the priest offered it to the holy God. This practice reminded them that without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So sa kanila sa pagsamba in the temple worship, ito ang parang procedure. So ganito ang kanilang nagiging experience
na pagpapasok sila from the east side, na reminiscent of yung pagpapalayas kina Adam and Eve. At maliban doon, mayroong ritual na pagpapasok sila ay hahawak doon sa sacrificial animal, and then they will confess their sins. So, ang nangyayari ay lagi silang nailalagay doon sa ganoong pag-iisip na ipapaalala sa kanila sila'y mga makasalanan at sila ngayon ay haharap sa banal na Diyos. So, ganoon ang nagiging atmosphere in the worship in the Old Testament, na ilalagay sila na sa harapan ng banal na Diyos, aware of their sinfulness. So sabi din ni Jonathan Landry Cruz sa kanyang article na Why Corporate Worship Should Include Corporate Confession, isa pang biblical pattern na kanyang napansin ay yung sa Isaiah 6. Sabi, at madaming nakapansin nito among Reformed writers, na itong pattern na itong nangyari sa Isaiah 6 ay makikita nating isang pattern of the usual worship service. Sabi, beholding the thrice holy God, Isaiah likewise laments, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So ganito ang usual na tugon ng kahit sinong makita natin sa buong Biblia tuwing makakaharap sila sa pangitain ng Diyos. Either si Moises, nung nakita niya yung burning bush, naisip niya, kailangan this is holy ground. Kailangan niyang lumapit tanggalin yung kanyang sandals because he is standing on holy ground. Nung si Isaiah, ito ang naging kanyang tugon, Woe is me. Nung si Peter, na-realize niya na itong si Kristo ay Panginoon, yun ang kanyang naging tugon agad. Sabi niya ay lumayo kayo, depart from me, ako ay marumi. So, ganito ang nagiging tugon ng isang makasalanan kapag kanyang nauunawaan na siya ay nasa harap ng kabanalan. So, nor is this the experience for individuals only. When all the Israelites learned of God's holiness from the prophet Ezra, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground, for all the people wept as they heard the words of the law. So, nakita din natin yung isang pattern dito that what provoked them to yung confession of sin and that posture of humbling themselves before God ay a reading of the law. So, bakit ganito ang pattern na nakita natin? Bakit may confession of sin? Kasi nakita natin na sa pag-unawa ng Reformed, it is a meeting with the Holy God, and also we see biblical patterns na when anyone meets with the Holy God, ito ang kanilang ginagawa. They humble themselves before Him, confessing their sin. At ito nga, usually isang example sa Nehemiah ay it is in the context of the reading of the law. At ito again is also makikita nating bahagi ng pag-unawa ng Reformed, especially about the law. Binanggit ko ito kanina sa Heidelberg Catechism, doon sa yung binabanggit na question 1, what is your only comfort in life and in death? That I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord. At ito yung mga kasunod. Question 2, how many things are necessary for you to know to live and die in the joy of this comfort? So, paano ka mabubuhay dun sa comfort na tinuro sa'yo sa question 1? At ang sagot ay, ano yung mga kailangan mo malaman? 3 things. First, the greatness of my sin and misery. Second, how I am redeemed from all my sins and misery. And third, how I am to be thankful to God for such redemption. At ito yung usual na sinasummarize sa 3 G, guilt, grace, and gratitude. So, yun yung 3 kailangan nating na aalala para tayo ay matutunan to live and die in that comfort that we belong to Jesus Christ. Maunawaan yung ating guilt, makilala yung grace of God through Jesus Christ, and also how we might live in gratitude. Guilt, grace, and gratitude. At dito magsisimula nga, dahil first, the greatest of my sin and misery. So yung question 3,
from where do you know your sins and misery? Ang sagot ay, from the law of God. At itong ganitong pag-unawa na mula sa law of God, mauunawaan ang ating sin, ay sinasabi sa Romans 3:20, through the law comes knowledge of sin. So, ito ay ito yung nagiging context ngayon bakit law of God yung naiisip na ilagay before a confession of sin, because from the law of God doon natin nakikilala by the holiness that is required of us. Doon natin nakikita hindi ko nga yun nagagawa, hindi ko na ibibigay yung love na hinihingi sa akin ng batas ng Diyos, at hindi ko nabibigay yung pagsamba na hinihingi sa akin. So yun yung kasunod, question 4. What does the law of God require of us? Christ teaches us in Matthew 22, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Pagdating sa question 5, can you keep all this perfectly? No, for I am by nature inclined to hate God and my neighbor. So ito yung paano mo natututunan yung iyong guilt and misery ay from the law of God. Kaya yung practice in the Reformed churches ay may reading of the law or yung other texts that communicate His holiness, pero yun na maganda na yung law. Yung response doon, yung Word of God would be the law. In the dialogue, God speaks His law, and then we respond in confessing our sin. So ito yung part na diniscuss yung law doon sa guilt part. Tapos pagkatapos sa Heidelberg Catechism, i-discuss yung grace. Kung paano tayo maliligtas from such misery, at ipapaliwanag yung gospel. Pagkatapos na ipaliwanag yung gospel, sabi, paano tayo ngayon mabubuhay in thankfulness? At ipapaliwanag nila ngayon ulit yung law, na ngayon in thankfulness, you obey the law. Hindi na to be saved, hindi to seek justification by it, kundi through the law, yung pagsunod doon, and out of joy and thankfulness na ikaw ay niligtas ng Diyos in His grace, you now obey the law. Pero pagdating uli sa question 114, yung question 113 ay tinanong kung ano yung 10th commandment. So yung question 114, so kanina yun ay yung mga hindi pa naligtas. Pero ito, sabi, can those who are converted to God keep these commandments perfectly? Sabi sa dito, no, but even the holiest men, while in this life, have only a small beginning of disobedience. At yung question 115 ay, why then does God have them preach so strictly if in this life no one can keep them perfectly? At ang sagot ay, that throughout our life we may learn more and more to know our sinful nature, and therefore seek more earnestly the forgiveness of sins and righteousness in Christ. So yung patuloy na pagbabasa sa atin ng batas ay patuloy na nag-uusig sa atin na makilala tayo ay makasalanan, nangangailangan kay Kristo. Kaya yung ginagawa na laging may pagbasa ng batas at mayroong confession of sin ay ginagawa itong pattern na ito. Makita natin ating lahat na pagkukulang, and we continue to depend in Christ by faith. Dito ay na makikita rin natin na ganito ang itsura na or ang pagkaka-picture ng Reformed sa buhay, sa buong buhay ng mananampalataya. Isa nga sa yung thesis 1 sa 95 thesis ay na sabi ni Martin Luther noong when the Lord said repent, ang ibig niya sabihin is a life of repentance. Sa ating Confession of Faith, dito ang kukunin ko ay sa Westminster Confession of Faith, chapter 19, paragraph 6, makikita din natin dito yung kanilang pag-unawa na yung batas ay may ganitong gamit para ito ay magbunyag ng ating mga kasalanan. So dito ini-explain chapter 19, which is of the law of God, paragraph 6, ang simula niyan ay, although believers be not under the law,
as a covenant of works to be thereby justified and condemned, it is still useful to them. It is of great use to them. So, meron pa ding gamit ang batas sa mga mananampalataya kahit wala na sila sa ilalim nun bilang isang tipan ng gawa. At maglilista dun ng mga tinatawag na uses of the law kasi nga it is great use even to believers. At yung unang babanggitin doon that it directs their life. Informing the will of God, it directs them how to obey, kung paano sila dapat mamumuhay. At ito yung tinatawag na isa pang use na makukuha, sabi, examining themselves by the law, believers may come to further conviction of humiliation for and hatred against sin, together with a clearer sight of the need they have of Christ and the perfection of His obedience. So ito ang nakita and confessed in our confession, maging sa ating baptist confession in the same chapter and paragraph, na yung law, we examine ourselves thereby at muli napapaalala sa atin, kailangan natin si Kristo dahil madami pa rin tayong kasalanan. So sabi ng OPC sa kanilang Directory of Public Worship, it is fitting that a prayer of confession of sin precede or follow any reading of the law of God to the congregation. So doon inilalagay usually in the logic of the dialogue in the worship yung pinagtatambal yung confession at saka yung reading of the law. So given na ganito ang worship, it is a meeting with God, at nakita natin yung biblical patterns of worship, at nakita natin yung kung ano ang theological understanding of the law, na ito ay it convicts us of our sin. So, ang nagiging tugon nga natin kapag ganon ay reverent worship. Kaya naging ganito ang order nila at kaya sila nagkaroon ng emphasis on confession of sin, ay dahil dito nakikita ng Reformed churches na ito ang magpo-promote ng reverence in worship. At kadalasan nga sa mga churches na magkukulang sa reverence, or at least hindi mo maramdaman na reverence ang atmosphere that is reigning in the worship, ay dahil tinatabunan or pinagtatakpan yung any mention of sin, any mention of confession, dahil mas gusto nila na mas masaya yung pakiramdam. Yung mga ganun ay nag-aalis ng confession of sin, at kaya ang kinakalabasan ay hindi reverent ang kanilang pagsamba. Dahil tayo ay niniwala in obedience to the third commandment and also the principle that worship by definition is something reverent. Worship by definition is prostrating yourself in front of someone. So kung gano'n ang itsura ng or postura ng pagsamba, ang pagsamba ay dapat na may reverence. At in response to the holiness of God revealed in His law, we humbly confess our sins. So ito yung kinakalabasan. At nakikita natin na ito nga ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. The fact na maraming tinatawag traditionally na penitential psalms, tinawag silang penitential psalms hindi from the scriptures kundi sa naging gamit sa kanila ng church in history. Throughout the simula pa nung early church, yung simula pa sa first century, meron ng kinikilalang the penitential psalms. At ito particularly yung 7, 6, 32, 38, 51, 102, 130 at 143. At ito yung tinatawag na penitential psalms kasi as a whole, all these psalms are ang kanilang theme at ang kanilang mood ay humble confession of their sins. At marami pa sa mga psalms ay naglalaman ng confession, bagamat hindi sila tinuturing sa kabuuan as penitential psalms, marami pang ibang psalms, ayan yung mga psalms na naglalaman ng confession. At nakikita natin dito kung ang mga awit ay ito ang naging pagsamba ng bayan ng Diyos, ito ang inspired prayers na itinuturo sa atin
So, ang ganitong klaseng paglapit sa Diyos at pagpupuri sa Kanya, ang mismong banal na Espiritu ang nagturo sa atin ng ganitong klaseng mga panalangin at pag-awit, makikita natin kung ganito karami ang binibigay na confession of sin, itinuturo sa atin na dapat ang ating pagsamba ay merong at least bahagi na tayo ay lumalapit sa Kanya, humbly confessing our sinfulness in front of Him. So, ito ang dahilan or at least ang argument kaya't maganda na magkaroon ng confession of sin as part of the worship service. Ngayon, again, ito nga ay kagawian ng maraming Reformed churches. The majority of them ay may ganitong flow, pero marami din na hindi ito ginagawa, or at least hindi strictly in this kind of form, na may reading of the law and the corporate confession of sin. Pero even in the Westminster Directory of Public Worship, kaya sila magsulat ng Confession of Faith, may nagsulat ng Directory of Public Worship, at doon ay wala sila at all piniprescribe na order or flow. Pero naglagay sila ng mga principles at sinasabi nila dapat in our worship, nandun yung mga all kinds of prayers. May adoration, may confession, thanksgiving, supplications for everyone, prayers for the nation, the mission, the church. So lahat ng yon ay maaaring either separate prayers in a worship service or maging isang mahabang prayer sa worship. Pero dapat ay masalamin sa puso natin yung mga ganitong mga klaseng saloobin na kinikilala natin maliban sa ang ating pagsamba ay puno ng mga pagpupuri sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Meron ding bahagi at nakaluluwalhati sa Diyos na tayo ay magpakumbaba sa harap niya at kilalanin ang ating pagiging makasalanan. So, may conclusion kumbaga ito ay masasabi kong aking opinion on the practice of yung pagkakaroon ng reading of the law and a corporate confession of sin. Well, reading the law for confession trains us to employ its first use, to recognize our sin and need for Christ. So sa Reformed theology, meron tinatawag na 3 uses of the law. Yung first use of the law is to reveal our sin and need for Christ. Yung tinatawag na the second use of the law is sometimes called the political use or the civil use, ay kung paanong yung batas ay gumagabay sa mga tao at nag-restrain sa evil ng society, even ng mga hindi mananampalataya. And the so-called third use is how we usually just use the law, which is ito yung sinasabing kailangan gawin natin. So yun yung third use of the law. It informs us of the will of God. Pero kapag yung third use lang at nawala sa ating isipan yung first use of the law, ang maaaring mangyari sa atin ay isipin natin na sa ating pagsunod, doon tayo nagkakaroon ng katuwiran sa harap ng Diyos. Dahil inalis natin yung tinatawag na first use of the law na una iharap sa iyo at pakita sa iyo na hindi mo kayang tuparin ang batas. So, by having this practice of reading the law for confession, ay sinasanay tayo to employ the law, the first use of the law, to recognize our sin and need for Christ. At sa ganitong pamamaraan, hindi na mawawala yung third use of the law. Yun nga, kailangan meron pareho. So, kapag meron tayong pagkilala ng ating sinfulness and need for Christ, yung ating ngayong third use of the law na sinasabi sa atin kung anong ating gagawin, ay nakikita natin na yung ating pagsunod, hindi yun ang ating katuwiran sa harap ng Panginoon, kundi ito ang ating pasasalamat na tayo ay binihisan niya ng kanyang katwiran, ng katwiran ni Jesucristo. At yung ating pagsunod ay ating pasasalamat lamang sa Kanya. At nakikita natin na maging yung ating pasasalamat na pagsunod ay puno pa rin ng kasalanan dahil nga pinapakita pa rin ng batas. Ito yung mayroong hindi ganun kakilalang Latin phrase from yung mga Lutherans. Yung sinasabi na yung simul justus et peccator, yun, siguro alam niyo yun,
Ang ibig sabihin nun ay simultaneously righteous and sinner. Simul justus et peccator. So sinasabi noon na ang mananampalataya ay simultaneously, sabay, righteous and sinner. Pareho siyang, meron siyang katuwiran kay Kristo. At the same time, kahit na siya ay mananampalataya na and has been converted, siya ay isa pa ring makasalanan. So, simultaneous, ganun ang kanyang kalagayan. Merong isang connected doon na hindi ganun kakilalang Lutheran phrase at yun ay sinasabing lex semper accusat. At ang ibig sabihin ay the law always accuses. So, ang ibig sabihin ay na yung batas, kapag ito'y ating naririnig ay, or ating mababasa, hindi natin dapat na parang iisipin lang, ito yung kailangan kong gawin. Hindi ganoon ang tanging use of the law. Kaya nga may sinasabi si Paul kay Timothy na we know that the law is good if it is used lawfully. May tamang paggamit ng batas. At yung unang tamang paggamit ay una na makita natin through the law kapag sinasabi sa atin ng batas, ang magiging response mo ay sinong makakagawa niyan? Sino pang maliligtas? At yun nga yung naging minsan mga tugon ng mga disciples every time they hear Jesus say something difficult. So, nung sinabi ni Jesus yun dun sa rich young ruler, sino pang pwedeng maligtas? Sabi ni Jesus sa kanila, with man it is impossible, but with God it is possible. So, at nung ganun na nalaman nila yon, nakita nila na yung ganun palang hinihingi nung batas at di nila yun kaya, kaya na nila ngayon na sumunod with love, even as they continue to render only a little obedience to the law dahil hindi pa rin nga nila kaya itong tuparin dahil madami pa rin silang karumihan. Ito ay nagagawa nila with confidence that they are accepted before God through Jesus Christ. At so, mas kaya nila actually sumunod dahil meron silang assurance of grace through Jesus Christ. So, yun yung magandang na idudulot ng pagkakaroon ng regular reading of the law. So, si Martin Luther, sabi niya na, like a child, I recite the 10 Commandments to myself every day. So, yun yung kanyang sariling practice na gawin yun. So, isa pang magandang practice of this, isa pang result ng ganitong practice, regular confession of sin teaches us never to trust in our works and to cling to Christ alone by faith alone. It also teaches us not to despair of our sin, but to have faith in God's grace to forgive us through Christ. So, kung tayo ay mayroong regular na ginagawang yung confession of sin at tayo'y sinasanay through the liturgy to confess our sinfulness before God, ay nagkaroon tayo ng naituro sa atin, parang naitanim sa atin yung ganong klaseng espiritu, yung ganong klaseng puso na ilantad sa Diyos ang ating kahinaan at humingi ng tulong sa Kanya. So, ang nangyayari, natuturuan tayo na kahit na meron na tayong nagagawang mga mabubuti, dahil tayo ay binago na ng Diyos at dulot niya na ang pagbabago sa ating puso, nakapagbigay na tayo ng pasasalamat sa Kanya, pero dapat hindi pa rin tayo magmalaki sa kahit anumang maabot nating kabanalan. So by regular confession of sin, ay hindi tayo nagkakaroon ng confidence in whatever works or holiness we attain to in our whole life. Pero maliban din doon, ay tinuturuan tayo ng regular confession of sin na hindi to despair of our remaining sin dahil habang buhay tayong makasalanan, parang napaka-lungkot na kalagayan nun, hindi tayo makakaalis from that in our whole life. Pero by regular confession, we are assured na, or napapaalala sa atin that when we confess our sin, He is faithful to forgive us, yung sabi sa 1 John. So, nagkakaroon tayo natuturuan tayo na wag to despair of our sin, but to have faith in God's grace to forgive us through Christ. Sabi nga ni Walter Marshall sa kanyang book na The Gospel Mystery of Sanctification, na actually the assurance of grace
yung pagkakaroon ng malakas na assurance that we are forgiven through Jesus Christ even despite our sin, ay actually mas mag-uudyok sa atin to confess our sin more. Dahil meron tayong assurance na hindi tayo, na merong kapatawaran kay Jesucristo, na meron tayong pag-asang mapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Kaya't magiging mas tapat tayo, mas magiging open tayo na ilantad ang lahat sa harap ng Diyos dahil meron tayong confidence na anumang matagpuan ni Kristo dyan, na matagpuan ng Diyos dyan ay merong biyaya, yung grace abounding to the chief of sinners. So, yung pagkakaroon ng ganoong pag-iisip o pag-unawa ay actually magtuturo sa atin na to confess our sin more. At itong ganitong lagi na meron tayong rhythm of hearing the law, realizing our sinfulness, tapos magko-confess tayo ng sin, ang dinudulot nito sa atin ay patuloy na paglago ng ating pasasalamat. Dahil nung tayo ay makasalanan, niligtas tayo ng Diyos, kaya dapat tayo magpasalamat na by doing good works. Yun yung guilt, grace, gratitude na itinuturo sa Heidelberg Catechism. Pero, maging yung mga susunod nating ginagawang pagsunod, yung pagsunod natin sa batas, ngayon tayo binago na, ay puno pa rin ng kasalanan. So, ang mangyayari ay paulit-ulit kang haharap sa Diyos, wala akong naaabot. Even the holiest have only a small beginning. Ang tagal-tagal ko ng mananampalataya, parang ganito pa lang naaabot ko. At habang tumatagal at mas nauunawaan ko ang kabanalan ng Diyos, mas lalong lumiliit ang tingin ko sa lahat ng aking mga ginagawa. Hindi ba ito a desperate situation? Pero ang kinakalabasan nga ay yung grace upon grace ay magpuproduce sa atin ng gratitude upon gratitude. So actually, palaki ng palaki. Ganito yung paglago ng ating kabanalan by realizing more and more that it is always by grace, ay palago ng palago yung ating pag-ibig. At yun yung nilalago ng ating kabanalan. Sa grace upon grace produces gratitude upon gratitude, deepening worship and steering us up to love and good works. So, merong mga nag-iisip na yung ganitong pananaw tungkol sa law, that it convicts you of sin. Yun yung first use, ay dapat now isang tabi na yung first use kapag ikaw ay mananampalataya na, dahil yun ay para sa mga hindi mananampalataya na ikaw ay dalin kay Kristo. Ito ay isang, hindi ganito ang reformed na pag-unawa. Pakita nga natin that is mentioned as the great use. It is of great use to believers that it continues to expose their sin. At tinuturo nga na ang nagagawa nito, patuloy tayong pinapakita sa atin na biyaya lamang ang ating pag-asa, kaya't lalong palaging lumalagot, umiinit ang ating pasasalamat. Kaya sa ganitong gawain, with always reading the law, always confessing our sin, ay yun ang nag-uudyok sa atin na mas lalong magsumamba sa Kanya at maglingkod sa paggawa dahil sa ating pasasalamat sa pagpatuloy na pagbuhos ng Kanyang biyaya. So, kaya sabi nga dito sa Psalm 51, 16 to 17, "You will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise." So ito ay nagtuturo sa atin kung paanong itong pagharap sa Diyos at paglantad ng ating pagkakahinaan, pagiging makasalanan, it is a God-glorifying activity na magandang lagi nating ginagawa na humarap sa Kanya at magpakababa sa Kanya, kilalanin na tayo makasalanan, because a broken and contrite heart, God will not despise. Kaya sabi sa Belgic Confession, sa Article 23, "We give all the glory to God, humble ourselves before Him, and acknowledge ourselves to be what we are.
We do not claim anything for ourselves or our merits, but rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified. So yun yung naituturo sa atin of a regular practice of reading of the law and confession of sin. Kung hindi yun ginagawa, hindi tayo natuturuan ng reverence or ng pagpapakababa or ng ating need for Christ. Maaaring ma-incorporate yun in the scripture reading and all the prayers and all the songs. So, nagagawan pa rin naman ng paraan. Kahit na wala yung particular na step na ito ng liturgy. Pero ito yung nakikita natin na naging custom in a Reformed liturgy. At ito yung kanilang mga reasons, theological reasons bakit ganito ang kanilang naging gawain. And it has a madaming mga naituturo sa atin na makakatulong sa ating paglago. So, sa aking pananaw, maganda na magkaroon yan even sa ating sa worship service. Pero kung hindi man, at least yung principles na naituturo sa atin in the scripture reading, kapag narinig natin ang batas ng Diyos, in the preaching, kapag narinig natin ang mga kautusan ng Diyos, ay ganun ng mga makilala natin, makita natin ang ating pagkamakasalanan, and we confess our sin, and let's make it a habit and a part of the rhythm of our worship to be regularly confessing our sin sa Kanya. So, meron bang mga tanong, comments about this topic? The reading of the law and confession. Salamat din, Brother IE. Yung ano ko lang, yung question ko lang, yung parang narinig ko lang before din na habang di pa bumabalik si Lord nga or sa second coming, yung mga saint na nasa langit is mga sinner pa rin daw. Pero kumbaga forgiven sinner yung parang ang pinakatawag. Tama ba yun, bro? Hindi. Yung mga nasa langit na mga glorified na yun, tinatawag doon. Though hindi pa full yung kanilang glorification, wala pa silang resurrection body. Pero sila ay tinuturing na holy and sinless, especially they are in the presence of God. It is impossible na ikaw ay manatiling makasalanan in front of the presence of God forever. So, yun yung nangyayari. But makikita nga in the book of Revelation, kapag makita natin yung prayers and worship, minsan si John nakakita ng mga saints praying and worshiping, ay meron pa rin silang confession of sin in their worship. Pero hindi their own sin, kundi merong pagkilala of the sinfulness of men and how it was only by the blood of Christ that they were saved. So, even in heaven, the holy saints ay may ganun pa ring pattern in their worship na may confession. Pero hindi na sila makasalanan pa rin. Badai, na-mention mo kanina yung thesis 1 na I repent, and it means na a life of repentance. No? And ang na-appreciate ko yun dahil parang hindi lang siya ginagamit doon sa liturgy, kundi it may extend to daily lives natin. No? And isang nakikita ko na ang isang problema ngayon halimbawa ay since ang problema halimbawa ay inaamin natin diba na makasalanan tayo, ang paano ba natin magiging or may iwasan yung excuse na hindi tayo hindi natin i-attain yung perfect obedience or yung holiness, since talagang alam natin yung ating shortcomings. So, ano yung parang, how can we overcome that, na hindi siya magiging excuse not to attain perfection, something like that.
although 'di ba nandito tayo nagkakasala, pero ang tanong ko ay paano natin siya maiiwasan na yung ating shortcomings ay maging excuse. Okay, well, una, malinaw talaga that we will not attain perfection ever in this life. In the Reformed understanding, in this life, even the holiest can only attain a small beginning of disobedience. So, ganun pa rin. At yung tinuturo na attitude, even ni Christ Himself, dun sa Luke, yung binanggit ko last week, sinabi mismo ni Kristo, when you have done all you can, you will say, we have done but our duty and are unprofitable servants. So si Kristo mismo ang ating ang nagturo na ganun ang maging ugali natin tungkol sa ating pagsunod. Even if we have done all our best, we have done but our duty and we are still unprofitable servants. Dapat hindi talaga hindi natin ever dapat itanggi na hindi natin maaabot. At lagi natin dapat pa rin kilalanin na tayo makasalanan. Sa pagkakasabi pa nga ni John, sa 1 John 1:9, na kung sino man ang magsabi na siya'y walang kasalanan, ay wala ang katotohanan sa kanya. So, parang ang sama pa nga kapag yung sabihin ngayon na wala kang kasalanan. Ikaw, dun mo pa mapapatunayan na hindi ka ligtas. Kapag angkinin mo na ngayon na ikaw ay perfect. So, hindi ever attainable. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya, ang ginagamit na term usually in our fellowship ay hindi siya pursuable. So, it is not attainable but it is pursuable. Pwede pa rin. So, halimbawa, sinabi ni sa Hebrews chapter 12 verse 14, strive for the holiness without which no one will see the Lord. So, yung holiness without which no one will see the Lord is perfect holiness. Holiness that we will not attain. Pero sinasabi sa atin sa Hebrews 12:14, strive for it. Mag-strive ka. At bakit? Ano yung binibigay sa ating motivation? Ay dahil, yung before that, ang sinabi sa talatang yon is that kahit na hindi mo yun ma-attain, you know that everything you do for the Lord will bear fruit. Yun yung sinabi na, in the Lord you know that your work, your labor is not in vain. Hindi na, so kahit na hindi natin nagagawa yung ating, na gagampanan ng buo or perpekto, yung batas ng Diyos, ay sa biyaya ng Diyos, una tinatanggap niya even our imperfect works. Kasama yun sa more grace na ibinibigay niya sa atin, na patawarin maging lahat ng mga gawa natin na puno pa rin ng kasalanan. Tatanggapin niya at hindi lang na pinapatawad niya yung mga kakulangan ng ating pagsunod, kundi na sa kanyang biyaya, kakasamkapanin pa niya yung mga minsang mga gawa natin na kulang-kulang sa kabanalan at ginagamit niya yun para magpala ng iba at maging minsan magligtas ng ibang tao. So, ang ano natin na magkaroon tayo ng mas malaking pag-unawa sa biyaya ng Diyos na yun yung paraan para tayo ay hindi mapunta dun sa excuse na hindi naman maaabot yung kabanalan, hindi tayo ever makakaabot ng perfection. Pero dahil niligtas na tayo ng Diyos at meron tayong kagalakan sa harap ng kanyang biyaya, ay yun yung magiging motivation natin. Kung meron tayong mas malaking pag-unawa ng biyaya ng Diyos, hindi lang na pinatawad yung ating mga kasalanan, kundi na sa kanyang biyaya ay kanyang tatakpan lahat ng ating mga gagawin at maliban doon ay gagamitin pa niya yung mga gawa natin na mahihina naman, gagamitin pa niya para sa kanyang mga layunin. So, ayun ay motivation para sa atin na kumilos sa kahit anong paraan. So, halimbawa ako, lagi akong nangangaral at laging ganun ang madalas kong mensahe about hindi natin maaabot ang kabanalan, magtiwala lamang kay Jesucristo. So ako, niniwala din ako na ako ay hindi magkakaroon ng ganung kabanalan at hindi perpekto ang aking mga gawa. Pero
meron pa rin akong lakas ng loob, masabi, na tumayo dito at mangaral. At alam ko na sa aking pangangaral, meron akong nadadalang kasalanan, meron akong nadadalang mga kamalian at kahinaan. Pero sabi nga din ni Pablo sa 2 Corinthians 4, na having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Dahil alam natin na itong aking paglilingkod ay binabalot din ng biyaya ng Diyos at kanyang kakasangkapanin. Kahit na ako ay makasalanan, even if we have this treasure in jars of clay, that is the grace of God. So, yun ang ating magiging motivation para hindi tayo makulong dun sa pag-iisip na hindi ko naman maaabot. Malawak ang biyaya ng Diyos, maging ang ating mga makasalanang gawa. Hindi na yung mga kasalanan, hindi natin dapat gawin na shall we sin so that grace may abound. Pero yung ating paglilingkod na kulang-kulang sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, kanyang gagamitin at pagbubungahin even to the salvation of sinners. So, kung makita natin na ganun kaluwalhati ang maaaring magawa sa ating mga filthy rags, ay dalhin natin lahat yung ating mga paglilingkod kahit na sila ay mahihina. Thank you. Walang nagtatanong nung isang usual na tanong sa ganitong klaseng lesson, which is, okay lang ba nga talaga yung nag-recite ng prayer na hindi naman galing sa puso nyo? So kung ganun na ating mangyayari, hindi ba parang usually parang uncomfortable ang mga tao sa idea na yon na sa ganitong gawain, yun yung usual na pag umattend ka ng Reformed Church, nagugulat sila, bakit ganito? Magbabasa kami ng prayer na hindi galing sa akin. Ito ay isang tama naman na concern. Sinasabi kinote ni Jesus, si Isaiah sa Matthew chapter 15. Yan sinabi na, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. So, hindi maganda yon na magkaroon tayo ng pagbigkas lang ng mga salita nang hindi ito nanggagaling sa ating puso. Maganda rin yung pagkakasabi doon ni A.W. Pink na I'd rather bow down and worship gods of stone than offer to the living God a prayer of words alone. So, kung yung panalangin nga ay magiging puro salita lamang na hindi naman nanggagaling sa inyong puso, ay parang may mali doon. At kaya nga nagiging uncomfortable yung mga tao doon sa practice na a corporate confession of sin, hindi naman nanggagaling sa iyo, at magkakaroon ng ganun in worship. Well, una kailangan natin ding matutunan na ang mali doon ay hindi yung pagkakaroon ng prayer, kundi yung iyong puso. So, hindi na yung words ay mali at hindi na mali na tayo ngayon ay sabay-sabay na mag-pray ng words na sinulat ng iba, kundi na yung ating puso ay walang ganong pagsang-ayon doon. Siguro, pwedeng maging uncomfortable tayo kung ang ginagamit na prayer ay yung mga uninspired prayers na sinulat lamang ng iba. Sinulat lang ng pastor nyo o yung ginamit sa Valley of Vision o yung Book of Common Prayer. Minsan, uncomfortable yung mga tao doon. Pero, kung halimbawa, ang gagamitin naman ay yung mga psalm. Ito ay mula sa Espiritu ng Diyos. They are inspired songs. At ito'y mismong kinatha para ituro sa atin na maging ganun ang puso natin. So, atin ding matutunan na may ganoong function yung ginagawa na prayer sa worship na tayo ay maturuan na manalangin ng ganun. So, hindi lamang na yung prayer ay dapat laging kailangang yung damang-dama mo at yung exactly ganun ang yung naramdaman. Hindi nga tayo ganun. Tayo laging mga makasalanan, even our best prayers, our most, or sabi nga ng mga Lutherans, even our repentance needs repentance. Dahil
ganun tayo, mahabang nagsisisi tayo, kailangan mong pagsisihan yung iyong pagsisisi kasi may kasalanan pa rin na nakadudungis doon. So, ganito tayo, kaya maging yung ating mga panalangin ay hindi magiging perpekto, pero magandang nagagawa na magabayan tayo sa panalangin ng mga awit. We have inspired instruction on how to call to God. At tayo'y nahuhubog na maging ganun ang ating mga panalangin na katulad ng banal na Espiritu mismo paano tayo tumawag sa Kanya. Maliban doon, at makikita naman natin na meron na tayong ginagawang mga ganun. Bawa, yung pag-awit ay hindi naman sa inyo galing. Pero ready tayong umawit, handa naman tayong sumunod sa awit na sinulat ng iba. So, nakikita natin na meron naman tayong willingness na gawin yun at nakikita natin na ito ay may benefit, hindi lang tayo pasanay doon sa practice of praying like something like a psalm. Finally nga, maliban sa psalms, we do see that in the worship of God ay makikita nating Diyos mismo ay nag-uutos na minsan mag-recite yung mga tao ng either mga panalangin or ng mga confession. So makikita natin madami sa Deuteronomy 5:26 na may ganitong klaseng mga tinuturo sa kanilang prayer. So kapag sila ay mag-offer ng first fruit, ay meron silang kailangang bigkasin. At sinabi sa kanila mismo kung ano ang kanilang sasabihin. So ang Diyos mismo ay nag-uutos na magkaroon ng ganun. And that is the way na magkakaroon talaga ng a very concrete na masasabi natin they are praying together or they are confessing together their faith. So, yun, magkakaroon tayo ng pag-unawa dun sa gawain na yun na yung corporate confession of sin. So anyway, time na. Kung may pang ibang katanungan, maaaring iparating sa akin at sa mga susunod pa nating discussion. So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay mga makasalanan at maging kami na iyong biniyayaan ng kaligtasan at pinagkalooban ng bagong puso at naghahangad na magpasalamat sa iyo at sumunod sa iyong mga kalooban. Kami pa rin ay nananatiling may dungis ng kasalanan at maging ang aming mga pinaka-banal na gawa, pinaka-mataas na pag-ibig ay meron pa ring bahid ng kasalanan na hindi makatatayo sa harap ng iyong batas. Kaya tama nga lamang, Panginoon, na lagi kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan at hindi namin angkinin ang kahit anong kabanalan, kundi laging kilalanin na si Jesucristo lamang ang aming katuwiran. At nagpapasalamat nga kami, Panginoon, sa katuruan ng inyong banal na salita na bahagi ng aming pagsamba, isang mabuting pagsamba, ang aming ilantad ang aming puso sa iyong kabanalan at kilalanin ang aming kahinaan at kasalanan at nang sa gayon ay ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pagliligtas sa amin. Na sa iyong biyaya, niligtas mo kami sa kabila ng aming kasalanan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na maging bahagi ito ng aming buhay, na maisapuso namin na kami palagiang may pagpapakumbaba sa inyong harapan. Nang sa gayon, lagi pang madagdagan ang aming pagkamangha sa iyong biyaya na patuloy niyong ibinubuhos sa amin at lalo pang dumami ang aming papurit, pagpapasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tumayo.